6:00 ng gabi, ito ay isang hudyat ng pagtatapos ng isang araw. Ang mga tao'y nagsisimula ng magpahinga, maghahanda para sa isang bagong umaga. Pero sa isang sulok ng Cagayan de Oro, ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Mula Talakag Bukidnon hanggang Cagayan de Oro, 2 oras silang bumiyahe. Iisa lang ang kanilang hiling. Sana, pagsapit ng 5:00 ng umaga, maubos ang kanilang paninda. Pila nga ka-years tayo nag-morning sale? 8 years. Dito dyan yung pwesto sa kani-kani. Ito na sila sa Jarburha. Balik na po diri. Kuan siya na kuan tingali nga traffic ka dito, gibalik na sa sila dire. Pero dire gyud ang area nga Firmero sa Muring Sila, ya kana butik nga building. Ako mo rin sugod sa una tayo sa pag... Dapat terus para tato. Wala dahil terus farmasi, bali na sa dire kutek. Pahawa na po sa kutek, bali na po sa kuan Jarburha. Paghawa na mo Jarburha, kay ipahawa mi dito dire na po dahil gibalhin. Kadua na nagi displayan ang dire. Kung ikaw maring ganing ka-morning sale, may pa mong permit ane o sa gusto ra mo magbaligya diri? Ay sa gusto ra siya magbalik dire. Ikoy Walay permit ane from mayor. sa kuan ang dami tikitan dami. O so kanang ticket, pila man yung ihatag ana? Depende pinailang ingon, depende sa kadaghan sa balita. Ang mga gulay na ito ay pinibili mula sa mga lokal na magsasaka ng Talakag. Kapag napuno na ang kanilang sasakyan, ibibiyahin nila ito papuntang Cagayan de Oro. Ang morning sale ay parang isang sugal. Wala kasi nakakaalam kung anong araw malakas ang benta. May mga araw kasi na umuuwi sila na konti lang ang kita. Pilang kilo? Pilang ko ani sa San Rafael? 20 dito. Baligya diri 23? So 5. 5. 6:30 ng gabi. Ang mga customers, unti-unting nagsidatingan. Ang palengke ay nagsisilbing one-stop shop para sa iba't ibang uri ng mamimili. May wholesalers, retailers at individual buyers. Sa kagustuhan kong maunawaan ang hirap ng kanilang trabaho, sinubukan kong ako mismo ang makipag-usap sa mga customers at magbenta. Sa gumarang kwan ba? Gumarang sansa. Sir, ay gat ilo. Wa nga ra kit sing ka sa sir wa. Pila ra kilo ba? Hospital din. Ano, mag-ibiwa ka sa tama? Imo ni? Imo ni? Apil na ba? Ay karang hospital. Nara ko. Ang boss. Ikaw ta yan eh? Yan na lang. Ako pili mo ba Isara? Mas dali, daw panita ng pilo. Sir, pakoran eh. Diretso na. Pila man eh? Nara nga. 63. 60. 63. 25. 25, sir. Sinsilyo eh. Wala ko Cecilio. Huwag pa yung talakay na turon. Noong umpisa, masayang-masaya ang pagbebenta. Pero habang tumatagal, nakaramdam na ako ng pagod at paghihina. Doon ko napatunayan na mahirap pala ang ginagawa ng mga tendero at tendera. Dito sa morning sale, kailangan ang talas ng isip at diskarte. At higit sa lahat, kailangan ang tibay ng loob. Walang klaro ang preso, walang lamangan. 12. Ma'am, 12 lang ma'am. Doon, ano ma'am? Ako ano, sa nakino no?
Ah, tama na sa Nakino, dire. Dire na. Sa Nakino. Naman mo dire oh. Ay, te. Ay, juice. Aman dire. Okay. Alas 8 na ng gabi, marami pang gulay ang hindi nabebenta. Samantalang gutom na ang ibang mga tindero-tindera. Time check sa tabi. 8:38. Why ka na lang, sir? Interest na pa ito, ano, customer. Live order, sir. 12 kilo. Charot. Ano na, kutsilyo rin eh? Kutsilyo rin. Alas 9. 9:11. Ay pa sila. Kapanihapon. Doy. Ay ba, makaon doy? Sige lang doy. Sunod, Jollibee na doy. Ang sobrang pagtatawad ng mga mamimili ay nakakaapekto rin sa kita ng mga tindero. Dahilan ito kung bakit lalong bumaba ang kanilang kita. Ito na mo dito 18, balik na mo dire og kuan. 25 din. Di pa yun na masulit na noob. Ini 25 kay ang gagmay magkana man sa magkaubos, magpilian. Mapiko pero mangyaw ba yung pagsuki nimo. Dili nimo masulit tanan. So wala lagi ha. Dili pa siya fix na as in 25 or kuan. Anong ihangyo na ang kuan mo, anak ko pwede ba yung tira? Sige, buti na ka. Sige, 5 kilo. Sabi niya, naabot og 104. Mayroon pa sa 100 na ba? So, di, wala na, gansi na ka. Sa aking paglilibot-libot, hindi lang sa Talakag nagmumula ang mga produkto na pag-alaman kong pati rin sa mga munisipalidad tulad ng Manolo Fortich. Alas 11 na ng gabi at ang ilan sa mga tindera ay pagod na. Gamit ang kanilang mga dalang banig, naglatag sila sa semento para makaidlip. Kuha ni siya, matira ang matibay. 1 down, 2 down. Naabutan ko pa ang isang ale na sa sobrang pagod, nakatulog na pala habang hawak-hawak pa rin ang gulay. Talaga namang nakakapagod ang kanilang trabaho. Unsa man kaya? Bilar? Walang tulogan? Unsa man among itawang dire? Pamanit sa kamote. Nahuman na. Pag wala na kay kapaniton, tulog na dayon. Malapit na ang hating gabi, pero si Renan, imbis na matulog, patuloy pa rin ang pagbabalat ng repolyo. Kara, pila na ka oras imong katulog. Pero ani bilar. Kani nga sumana restricted mo. Hindi mo na ako pwede pasagdo ng ipon kay nani mag-prepare na sa para pang kadlaw na Bilang driver, dapat nagpapahinga na si Renan sa mga oras na ito. Pero alam niyang kailangan niyang tapusin ang kanyang trabaho. Alauna ng madaling araw, pero gising pa rin ang Cogon Market. May mga mamimili pa rin, habang ang ibang mga tindero at tindera ay tulog na. Alas 5 na ng umaga at ang araw ay sumisikat sa silangan, nagdadala ng bagong pag-asa para sa mga market vendors. At ang mga market warriors na ito ay naghahanda ng umuwi, dala ang tagumpay ng isang gabi ng pagsisikap. Sa kabila ng magdamag na pagod at pagpupuyat, uuwi ang pamilya Roman na masaya dahil kahit papano, hindi sila lugi sa araw na ito. Sa
salamat nga po sa Ginoo nga, tanawa mo talaga gapon. Karon kanina lang bibilin. Ay, sobra na kamera kayong dala. Takan pang sobra ka sa dala. Bawi lagi gapon. Ngayong darating na May 1, Labor Day, tandaan natin ang kanilang mga kamay na nagtatanim ng pag-asa at naghahatid ng kabuhayan. Sila ang mga tunay na bayani ng ating mga hapagkainan, ang mga nagsisiguro na mayroong pagkain para sa ating lahat. Sa darating na May 1, bigyang pugay natin ang lahat ng manggagawa, lalo na ang mga nagsusumikap na dalhin sa atin ang mga biyaya ng kalikasan. Igalang natin ang kanilang pagsisikap. Suportahan natin ang kanilang kabuhayan. Sapagkat sa bawat gulay na ating kinakain, nakaukit ang kanilang pagod at pagmamahal. Ang episode na ito ay para sa lahat ng mga manggagawa. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay. Ako po si Ken, at ito ang Ken Stories.